Hello guys, magandang buhay mga kaibigan. Reaksyon po tayo dito sa sinagawaang press con nitong nakakotse, no? Na nakasagi. Siya mismo yung nakasagi kasi siya yung wala sa pwesto, no? Wala sa lugar. Nakasagi ng isang siklista. At siya pa yung may ganang magalit at siya pa yung lumalabas na gusto niya tama. Magbibigay lang tayo ng reaksyon dito sa video to ng mga kaibigan. Sana yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang punot-dulo. Marami ka agad magko-comment. Yun, tinira kagad yung mga vlogger daw. Bakit, nakakasigurado ba siya na vlogger ang may problema doon? Hindi. Siya mismo ang may problema doon, di ba? Kung hindi niya ginawa yon, di hindi siya magbabiral. Di ba? Hindi ba niya naisip? Lahat ng tao ngayon, meron ng gadget. May mga cellphone. Nang dahil sa ginawa niyang press con, dinabisto pa lalo yung kanyang pinagkakatago-tago sa buhay niya. Imbis na hindi mahalongkat yung kanyang mga dating kaso, di ba? Hindi nalaman sana ng tao. Ewan ko nga ba sa tao na to? Di ba? Sisisihin pa niya yung mga vlogger. Nakita na kasalanan. Hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari, yung umpisa na mula sa ganung lugar, malayo, mahirap po yun. Ang tanong, ikaw ba? May ebidensya ka? Samantalang yan, may ebidensya. Oh. Hindi naman nagsisinungaling ang video, di ba? Kung may ebidensya ka, di sana ilabas mo na lang, hindi yung puro ka na lang daldal. Ang ebidensya mo, puro daldal lang. Paliwanag lang, di ba? Ayusin mo, sir. Huwag ganun. Ha? Huwag ganun. Nawian ng license to own and possess firearms ang driver na nag-viral matapos saktan at kasahan ng baril ang isang siklista. Ang suspect, isa palang retiradong pulis. Oh, kita mo. Di nabawian ka na ng lisensya ng baril mo. Dapat lang talaga yan. Hindi ka na kailangan talagang gumamit pa ng baril dahil wala kang disiplina. Walang disiplina sa paggamit ng baril, hindi ka pwedeng gumamit ng baril. Alam mo yan, dahil nag-training ka, di ba? Galing ka sa training, isa kang dating polis. Dapat tinilalagay mo sa ulo mo yan. Gamitin mo ang iyong pinag-aralan. Gamitin mo ang iyong pinag-trainingan. Ang tagal lang mag-training. Hindi mo ginamit ang pinag-aralan mo sa training at kung ikaw man ay nag-aral ng criminology, pinag-aralan nyo rin yan. Be responsible. Gun owner. Diba? Yun eh. Ito sa may welcome rotonda sa QC noong Agosto 8. Biglang kumaliwa sa bike lane itong sedan kaya nagitgit siya ng kasabay na siklista. Dahil dito napahinto ang kotse at bumaba ang driver. Pero aba, siya pa ang galit. Nanggagalaiti niyang kinumpronta sa kabinatukan pa ang siklista. Pero bigla itong bumunot ng baril at ikinasapa. Ayun, sa palagay niya kaya, tama kaya yung ginawa niya na yun? Alam niyang siklista lang yun. Bubunutan niya ng baril. Palibasa may baril siya, gagamitin niya yung baril niya para... paano kung may baril din nga yun? Pagbunot niya yung unahan siya ng putok, di siya pa namatay. O di kaya ay mayroong kasama iba yun. Diba? Kaya lang malakas ang loob nun kasi alam niya, nag-iisa yung siklista eh. Ewan ko nga ba sa tao na to. Nauna kasi yabang eh. Noon, ako pa po ang nagpatawag ng mobile dahil gusto niya rin umiska po ulit. Mahaba pong habulan yun eh. Tignan nyo, napaka makasinungaling yung kanyang paliwanag sa kanyang press con. Sasabihin niyang mahaba pong habulan yun. Sino maniniwala sa kanyang mahabang habulan yun? Bisikleta lang yung binangga niya o yung, palagay mo na, naghabulan. Bisikleta lang yung hahabulin mo. Aabutin kayo ng mahabang habulan. Kalokohan yun. Di ba? Hindi naman makakatakbo ng mabilis yung bisikleta eh. Di ba? Tapos sasabihin niya, napakasinungaling talagang tao na to. Hindi talaga kapanipaniwala mga paliwanag nito. Nagpa-press con pa siya. Lalo tuloy siyang nabibisto. Pakinggan pa po natin yung iba, no?
kung ano pa yung mga dahilan. Napakaraming dahilan na lumabas ang mga problema niya sa buhay na ngayon, lalo siya siguro may stress. Naman yung mga anak ko, diba, mga kapamilya ko, parang ang sama-sama kong tao. Napansin nyo, kawawa daw yung kanyang pamilya, yung mga anak daw niya. Kung di pa naman sa bugok, ba't siya ginawa yun? Nung ginagawa ba niya, naisip niya na pwedeng mapahiya o pwedeng madama yung kanyang pamilya sa ginawa niya na yun? Naisip ba niya yun? Ang galing magsalita, ano? Kapatawaran at nagkasundong kalimutan ang nangyari. Kami ay gumawa ng nakasulat na kasunduan at ang kopya ay hawak ko ngayon. Subalit bilang respeto sa kanya ay hindi ko po muna ilalabas sa media. Ang tanong, may ilalabas nga ba talagang kasulatan na pinagpirmahan sila kaya hindi niya maipalabas sa media yung kanya sinasabing meron silang kasulatan? O baka gagawa pa siya ng kasulatan para maipakita sa media? Kung talagang meron siyang hawak na kasulatan, bakit hindi niya mailabas agad, di ba? Tsaka ito pa, dahil sa press ko na to, naglabasan tuloy yung mga hindi dapat malaman ng tao, no? Noon pa palang nakakaraang mga panahon, marami palang naging kaso talaga to. Isipin nyo na lang, 20 years above, hindi man lang tumaas ang ranggo niya. PO1 pa rin. Bah, kakaiba yun, ano? Kung talagang wala ngang ginagawang anomalya to sa serbisyo niya. Di sana noon pa, baka mga sarhento man lang sana ngayon yan. Kung sakasakali pa, di ba? Dapat tumaas na yung ranggo niya kahit pa paano. Yung pala nga, ito. May napanood pa akong isang interview ng isang Kernel ata to. In-interview ni Erwin Tulfo. Doon naglabasan na napakarami pala nitong problema at magkakaroon pa to ng utang sa gobyerno. Dahil ito pala 2006 pa lang nasampahan na ng kaso dahil sa panunutok din ng baril. Tapos 2013 at saka 2017 nung na-release yung kanyang suspension. Pero 2016 nag-resign na siya. So 2016 nagkaroon siya ng pensyon mula sa gobyerno, no? May pensyon naman talaga yung mga ganyan, di ba? Pag retired ka na sa serbisyo. Ang problema, kailangan niyang ibalik yun sa gobyerno dahil nga pag ikaw nagkaroon ng kaso sa iyong serbisyo o ikaw yung na-dismiss sa iyong katungkulan, wala kang makakuha ni 5 sa gobyerno. Kaya yung mga benepisyo niya na nakaraan na natanggap niya, kailangan niyang ibalik yun sa gobyerno. Di lalo pa lumaki ang problema niya, di ba? Di ba naman tao to na nag-iisip ng tama? Di sana naging matino na lang sa lansangan. Hindi siya naging mayabang o hindi niya dinala yung ganong pagkaugali niya sa kalsada. Hindi sana hindi naungkat yung kanyang problema sa buhay. Pera na. Ika nga pera na. Naging bato pa. Nagkautang pa siya doon sa kanyang pensyon na natanggap nung nakakaraang buwan. Nakakaraang taon. Napakalaking kahihiyan ito sa buhay niya at napakalaking stress to sa buhay niya, no? Isipin mo tumatanggap ka na nga ng pensyon, wala ka nang ginagawa sa buhay mo, gumawa ka pa ng kalokohan sa kalsada. Yan, lumabas lahat. Hindi naman papayag siyempre ang taong bayan, nabisto ng taong bayan yan na kailangan wala kang matanggap sa benepisyo mula sa gobyerno. Siyempre, marami na rin nakaalam. Kahit mga ibang mambabatas. Di ba? Pati si Mayor Belmonte ng Quezon City.
sumusuporta dito sa bikers na to. Oh, tapos may pulis pa na nagsampa ng kaso para sa sa'yo. Nako po, Diyos ko. Ano nga ba? Eh di, sana nanahimik ka na lang nung mga nakakaraang araw. Hindi ka na sana gumawa ng skandalo sa lansangan. Tsaka, wag sanang isisisi sa mga vlogger yan. Yung mga nangyayari yan, normal lang dapat sa atin yan, tanggapin natin. At magpasalamat pa nga tayo dahil merong mga vlogger na gumagamit ng kanilang mga mobile o kanilang mga CCTV kumbaga. Nagkakaroon ng linaw at nagkakaroon ng maayos na para magbago na kayo. Ay be, puro kayo kalokohan sa kalsada. Ginagamit nyo yung katungkulan nyo. Tapos pagka na-videohan kayo, sisisihin nyo yung taong nag-video sa'yo ba? Legal naman yung ginagawa na yan eh. Di ba? Personal na gamit yung ginagamit na camera sa cellphone. Oh. Tapos gagawa ka ng kalokohan sa lansangan, sa publiko. Tapos ayaw mong maibulgar ka sa buong worldwide na yan, di ba? Buong mundo na yan, makakakita sa iyo sa mga kalokohan ninyo. Eh magtino na kayo, di ba? Hindi na uso yung mga dating nakagisnan nyo na para kayong hari-harian sa kalsada. Pare-parehas na tayo ngayon. Tayo'y mahalaga. Mahalaga tayo ngayon lahat. Saka huwag nyong ulit ko, no? Huwag nyong sisisihin yung mga vlogger o yung mga nagbibideo sa lansangan. Vlogger man yan o hindi. Eh, hindi naman lahat ng vlogger magiging ganyan. Eh, syempre, natsetsempuhan lang na gumagawa kayo ng kalokohan tapos ibibideo ng tao. Ba, eh, dapat lang talagang mabisto kayo sa mga pinaggagawa ninyo at magsinungaling man kayo, may matibay na ebidensya kasi merong mga video ngayon. Kaya mag-isip kayo, magtino na kayo, di ba? Yung mga retiradong pulis dyan, huwag nyo nang gamitin yung pagkapulis nyo kahit wala na kayo sa serbisyo. At yung mga pulisman din, nasa serbisyo man kayo not wala, ba, magpakatino na kayo. Kasi pera ng bayan yung nilalamon nyo. Aba, huwag nyong basta-bastahin ng taong bayan ngayon. Marami ng mata ngayon, hindi katulad nung nakakaraang mga panahon. Masyado ng high-tech ang mga ngayon natin. Pagkabuhayan. Kaya magsipag-ingat na kayo at magsipag-tino na kayong pare-pareho. Dapat tayong lumakad na ng tuwid. Hindi yung puro tayo yabang at saka puro mapagmataas tayo. Ganun. Wala nang matapang sa mundo ngayon. Madali nang nawawala ang matatapang ngayon. Dapat maging pare-parehas na tayo. Wala nang mataas, wala nang mababa. Wala nang mahirap, wala nang mayaman. Dapat pare-parehas na tayo ngayon. Huwag nyo nang isipin yung mga dati yung pinaggagawang walang kakwenta-kwenta. Magtino na kayo! Hoy! 1, 2, 3, come on!